araw po sa inyo mga kaibigan. Marinig natin ngayon ang kwento ng buhay ng isang magsasaka at kung paano niya natutuhang mahalin ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino. Siya ay si Eric. Lumaki ako sa pamilya ng mga magsasaka. Tuwing tinatanong kami noon ng teacher namin kung ano ang trabaho ng mga magulang namin, nagdadasal ako na huwag sana akong matawag. Dahil nahihiya ako na sabihin magsasaka sila habang ang mga kaklase ko, kung hindi guro, engineer, manager ng isang kumpanya ang mga magulang. Hanggang sa dumating ang panahong sinabi kong kahit kailan, hindi ko hahayaang maging kagaya nila. Isang hamak na magsasaka. Nay, kailangan ko na magbayad ng tuition bukas. Sinabi ko na sa inyo matagal na kailangan ko ng pera ngayon, di ba? Anak, pasensya ka na sana ha. Tatlo kayong sabay-sabay na nag-aaral. Inatake ng peste ang ating pananim, kaya konti lang ang kita namin ng tatay mo. Maaari namang mag-promissory note, di ba? Hindi naman. Promissory note na naman. Nakakahiya na eh. Ano lang nakakahiya, Eric? Tay, Nakakahiyang mag-promissory note? Bakit? Krimen ba ang gagawin mo? hindi nyo kasi naiintindihan eh. Bakit mo kami pinagtataasan ng boses? Bakit mo? Magsasaka lang kayo. Magsasaka lang. Binabaliit mo ba ang hanap buhay natin? Hanap buhay nyo. Dahil ako, hindi ako papayag na maging magsasaka lang ako. Maghahanap ako ng maayos na trabaho para hindi ako maging kagaya nyo. Eric! Eric! Wag na. Hayaan mo na. Mainit lamang ang ulo niya. Alam ba niya kung gaano kahalaga ang mga magsasaka? Oo, madalas madungis tayo. Amoy putik, amoy kalabaw. Pero marangal ang trabaho natin. Kung walang magsasaka, may pagkain ba sa mesa nila ang mga mayayaman? Ang mga ininiyero? Ang mga profesor? Kung hindi sa pagsasakripisyo natin sa ilalim ng init at ulan, sa tingin ba niya, makararating siya ng kolehiyo? Makapagsusuot ba siya ng uniforme sa maayos na universidad? Eric, sigurado ka na ba sa desisyon mo na sa Maynila magtrabaho? Doon ho magtatrabaho mga kaklase ko nagtapos ng business course. May naghihintay na sa aming trabaho doon. Asya, sige. Pero wala ka bang planong kausapin ng tatay mo? Mula nung first year college ka, hanggang sa nakapagtapos ka, hindi na kayo nag-iimikan. Ayos lang, Nay. Mas mabuti na sigurong ganito. Hayaan nyo, kapag may naipon ako, ibabalik ko naman sa inyo lahat ng sakripisyo nyo para mapagtapos ako eh. Hindi naman yun ang iniisip ko, anak. Ay, nakakalungkot lang na humantong sa ganitong relasyon nyo ng tatay mo. Nay, 2:00 na. Alis na ako. 2:00 medya usapan namin ng mga kaibigan ko. Hala, sige. Pero mag-iingat ka, ha? Tumawag ka na lamang sa amin. Pag dumating ka na doon, ha? Oo, Nay. Alis na ako. Ang init. Oo nga, ang taas ng sikat kagad ng araw. Diyos pa lang. Eto. Ayan. Uminom muna kayo ng tubig. Salamat po, Aling Bining, ho. Sabi ko naman kasi sa inyo na kapag ganito alas 10 na, sumilong ka na muna kasi masyado nang mataas ang sikat ng araw. Abay, ilang araw na mataas ang BP mo. Uy, kasi tinapos namin yung tigling yung pag-aararo. Oo nga po.
Habang hindi pa utagulan. Kasi mabubulo na lang tubig yung palayan. Isa pa, kailangan mag-doble kahit tayo. Graduating ngayon ang bunso natin. Kita kaya naman natin, di ba? Si Mia tumutulong naman kahit pa paano. Mababa lang naman kasi ang sweldo niya dyan sa munisipyo eh. Siya nga pala si Eric. Hindi man lamang ba tumatawag sa inyo? Ay, hindi. Kumusta na kaya siya? Mahirap ang buhay sa Maynila. Mas mahirap pa rito sa probinsya. Dito kapag may lupa kang sinasaka, mabubuhay ka. Pero doon sa Maynila, kung wala kang trabaho, wala kang isusubo sa bibig mo. Eh, baka naman mabuti ang kalagayan niya. Nabuwan na siya doon. May problema yun. By Jack, tatawag siya rito. Nakikiramay ho ako. Salamat. Ang saya-saya pa niyo kahapon. At nakagraduate na raw po ang bunso ninyo. Dinala ko siya sa ospital para magpa-check up. Dahil nga masakit daw yung dibdib niya. Hindi ko naman alam na babalik siyang nasa kabahong na. Kaya nga, Bigla na naman siya inatake sa puso. ay naku. Nay! Sino yun? Si Eric, si Eric. Oh, Diyos ko. Eric! Nay! Eric, ikaw nga! Anak! Nay! Ano nangyari kay tatay? Wala na ang tatay mo. Wala na ang tatay mo, Eric. Iniwan niya na tayo. Ikaw ba ang kalibin ng anak ko? Opo, Nay. Kumusta ang buhay niyo sa Maynila? Po, Mula nang umalis dito sa Eric, siguro 3 beses lamang siyang tumawag. Napakadalang niya rin mag-text sa mga kapatid niya. Minsan, kumusta lang, pagkatapos wala na. pasensya na po kayo. Ako na po humihingi ng paumanhin. Marahil ayaw na pong iparating sa inyo ni Eric ang totoong kalagayan niya para hindi na kayo mag-alala. Ha? Bakit? Anong nangyari? Natanggal po kasi siya sa trabaho dahil may nakaaway siya. Sakto naman po buntis ako noon kay Sofia sa panganay namin. Naghanap siya ng trabaho pero wala po siyang makuha. Kaya naisipan na lang niyang sinubukan niya na lang na sumama sa mga nangangalakal ng basura. Oh, Diyos ko. Hindi ko po alam kung bakit parang malas-malas niya sa trabaho. Iniisip ko nga po na baka dahil sa akin. Siguro kung hindi niya ako nakilala at hindi siya nagkaroon ng maagang responsibilidad, baka mas maginhawa buhay niya. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Wala kang kasalanan. Ngayon, ano ba ang plano niyo? Sigurado ba kayo sa desisyon niyong bumalik sa Maynila? Oo, Nay. Maayos naman ang trabaho ko doon. Kaya kong buhayin ang mag-ina ko. Eric, sinabi na sa akin ni Ina ang lahat. Huwag ka na magsinungaling pa. Huwag ka Nay, nang bumalik doon. Dito ka na lamang sa atin. ayoko, Nay. Ayoko rito.
Sabi ko kahit kailan, hindi na ako babalik dito. Namatay ang tatay mo na hindi kayo nagkausap na muli. Pero walang araw na hindi niya tinanong kung kumusta ka ba. Kung tumawag ka ba o nag-text man lang. Lagi siya nag-aalala sa iyo, anak. Siguro dahil bilang ama, nararamdaman niya ang hirap na pinagdaraanan mo kahit nasa malayo ka. Patawarin niyo ako, Nay. Patawarin niyo ako. Minalit ko ang pagiging magsasaka ninyo. Kinamuhian ko ang hanap buhay na bumuhay sa akin. Pero nang maranasan ko kung gaano kahirap ang buhay sa Maynila, ginusto ko rin umuwi rito. Pero tinatalo ako ng hiya. Hiyang-hiya ako sa inyo. Lalo na kay tatay. Walang sama ng loob sa iyo ang tatay mo. Oo, nung una hindi ka niya maintindihan. Pero nung tumagal, naunawaan niyang mahirap ka naman ang hanap buhay na ganito. At nararapat lamang na mangarap kayo ng matayog. Pero ngayon, total wala ng tatay mo. Kung nais mong manatili rito, di ikaw na magsasaka ng naiwan niya lupain. Iyon naman ay kung papayag ka. Good morning, ma'am. Good morning. Kayong sumundo kay Sofia? Asan ang mama niya? Nasa clinic, ma'am. Sinamahan po yung nanay ko magpa-check up. Ganun ba? Sandali lang, sir, ha? Nasa CR lang si Sofia. Sige ho. Pasok muna kayo. Naku, wag na, ma'am. Mabaho ako eh. Galing ako sa palayan. Tingnan nyo, maputik pa nga pa ako eh. Oo nga po, naikwento kanina ni Sofia sa akin. Ang alin po? Kasi po, tinanong ko sila kung ano ang trabaho ng kanilang mga magulang. Ganun po ba? Siya pa nga ang unang nagtaas ng kamay. Talaga ho? Oo, sabi niya, Ma'am, my father is a farmer. He always brings home vegetables and fruits for me. Sinabi niya ho yun? Yes, sir. Oo. Naku, proud na proud sa inyong anak. Sino ba naman ang hindi magiging proud sa isang marangal na hanap buhay? Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Sabi ng teacher ni Sofia kanina, proud na proud daw sa akin ang anak natin. At ikinuwento pa sa buong klase na isa akong magsasaka. Talaga? Bakit ka umiiyak? Sana gaya na rin ako noon. Sana gaya ng anak natin. Naging proud din ako kay tatay. Sana naikwento ko rin sa mga kaklase ko na magsasaka si tatay. At kahit amoy kalabaw siyang umuwi, hindi niya hinahayaang magutom kami. Nagtitiyaga siya sa ilalim ng init o kaya minsan ng ulan para lang may taguyod kami. Eric. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita ang sakripisyo niyang yun nung nabubuhay pa siya. Sana nasabi ko man lang sa kanyang proud ako sa kanya na masaya akong magsasaka ang tatay ko. Eric, hindi ka naman hinusgahan ng tatay mo, hindi ba?
Sabi ng nanay mo, nauunawaan ka niya. Mahal ka ng tatay mo. At alam ko, nasaan man siya ngayon, nakangiti siya. Dahil sa wakas, nauunawaan mo na ang lahat. Ngayon, alam mo nang walang masama sa pagiging isang magsasaka. Mapalad ako. Ito lang ang masasabi ko. Mapalad ako dahil hindi naging kagaya ko ang aking anak. Proud siyang isa akong magsasaka. Bagamat hindi na niya ito maririnig, pero nais kong sabihin sa kanya na mapalad akong isang magsasaka ang aking ama. Ako po si Eric at ito ang aking buhay. Walang mas mababa o mas mataas na hanap buhay sa mundo. Lahat ng hanap buhay na marangal at ginagawa natin para sa ikabubuti ng nakararami ay pantay-pantay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin sa papel na Eric. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Cutie. Bata pa lang ako, pangarap ko ng maging isang radio DJ o radio announcer. Natatandaan ko noon na palagi kong ginagaya yung mga paborito kong DJs at announcers. Kaya nang mag-college ako, mass communication yung pinili kong course. Hindi nagtagal, nakatapos din ako ng pag-aaral. At sinimulan ko agad ang aking pakikipagsapalaran para maabot ang aking pangarap. Good morning, everyone! Ito na naman si Cutie. Hyper na naman. Aba, maganda lang kasi araw ko. You know, feel na feel ko ngayon na very, very nice ang araw ko ngayon. Lahat naman yata ng araw sa'yo, very, very nice. Of course! Positive lang ako, no? And positivity can bring good luck and good fortune. Ano yan? Chinese proverbs? Teka. Confucius, is that you? O, ito na ang pagkain mo, oh. Thank you po, Ma. Tresha, masaya si Cutie ngayon. Kasi ngayon ang job interview niya sa radio station. Nag-apply kasi ako bilang radio DJ. Wow! At nagulat ako nung magustuhan nila yung voice demo ko na pinasok ko sa kanila. Kaya in-schedule nila ako for interview. Today! Sana pumasa ako. Papasa ka niyan, anak. Magtiwala ka lamang sa sarili mo. Matagal ko ng pangarap maging DJ sa radio eh. Sana, ito na yung pagkakataon na hinihintay ko para mag-shine! After assessing your application for radio DJ, we want to let you know that we have chosen to move forward with a different candidate for the position. Ako? Ibig sabihin, hindi po ako tanggap? Actually, we are impressed by your skills and accomplishments, and we think you could be a good fit for other future openings.
and we'll reach out again if we find a good match. Okay, Okay. sige po. Maraming salamat na lang po ulit. Oh, cutie, tama. Huwag mo nang iyakan yun. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaka-graduate mo pala mo ng college. Saka huwag ka mang inayang doon. Marami pa namang radio stations ang pwede mong applyan. Ano ba mali sa akin? Sa pagkakaalam ko naman, nasagot ko naman ng maayos yung mga tanong sa interview. Maganda naman yung credentials ko. Pleasing personality naman ako. Bakit ganun, ma? Anak, baka hindi lang para sa'yo yung trabahong yun. O, malay natin. May mas maganda pa palang trabaho na kalaan para sa'yo. Abay, huwag kang sumuko, anak. Subok ka lang ng subok. At huwag kang magpa-apekto sakaling hindi ka man matanggap. Parti talaga yun ng isang job applicant. Kung basta anak ha, palagi mo lang tatandaan na balang araw, maabot mo rin ang pangarap mo. Basta't magsumikap ka lang. Tresha, o cutie, ito merienda niyo, kumain muna kayo. Thank you, ma. Ano ba yung ginagawa mo? Nag-a-apply ka ba para maging radio DJ ulit? Nag-a-apply po ako, ma. Pero ibang trabaho. Wala kasing radio DJ na available dun sa station na bala kong pasukan. Kung gano'n, Insan, ano namang work mo, ah? Oh, ito, Tasha. Meron ako nakitang job vacancy na associate producer. Nung tingnan ko yung requirements, pasok naman ako. Sige, tuloy mo lang yan. Bali yan ang magiging stepping stone mo para maging radio DJ ng station nila. Basta magpasa ka lang na magpasa na resume mo. Huwag kang tumigil hanggat hindi ka nila napapansin. Sana mapansin nila ako. Kung ako sa'yo, Insan, bakit hindi ka na lang mag-walk-in para siguradong maibibigay mo ng personal ang resume mo? Oh, tama si Tricia. Malay mo, cutie. Maging stand out ka sa iba. Kasi makikita nila agad na personality mo. Ganun po ba yun? Oo, huwag kang galala. Sagot ko ang pamasahe mo, papunta roon at pabalik dito. Okay, sige nga. Pupunta ako doon para personal na mag-apply. Basta cutie, magtiwala ka lang sa sarili mo. Huwag kang uuwi nang hindi ka nila nakahire. Okay, Miss Cutie, that's all for now. And I want to say congratulations for you qualified to be one of our on-the-job trainees sa company namin. Really, sir? Yeah. Oh, thank you. As in, super thank you po. By the way, are you aware that we only accommodate job applications through internet? Oh, We barely accommodate walk-in applicants like you. But there are some exceptions, especially interesting applicants like you. thank you, sir. Matapang ka. At saka nakikita ko na malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kaya nag-decide kang mag-apply personally bilang associate producer. Yan ang isa sa mga hinahanap namin sa isang employee. Anyway, here are the requirements na kailangan mong isubmit before Friday next week. Kaya ba? Oh, yes, sir. Kaya po. Good. Anyway, congratulations once again and good luck. Thank you. See you at the workplace, Kitty. O anak, kumusta naman ang trabaho mo bilang associate producer? Parang kailan lang. O dadalawang buwan ka na doon. Okay naman po. Mababait naman po ang mga supervisors and co-employees ko. Challenging yung work ko, pero kaya ko naman. Bakit para malungkot ka? Kasi pangarap ko pa rin talaga na maging radio DJ or announcer. Sa totoo lang, naiingit ako dun sa mga DJ ng station namin. Parang ang saya-saya nila, lalo na pag nag-a-adlib sila. Gusto ko talagang marinig yung boses ko sa radyo. Pero tingin ko naman very rewarding ang trabaho mo ngayon.
Pagtiyagaan mo na lamang yun, anak. Ay, ano ba maluluto Message sa mo? messenger ko. Ano ba? Hoy! Bakit naman ba tinitigil nga? O ano bang nabasa kong mensahe sa phone mo? Hiring daw po ng radio DJ sa company namin. Ay, pagkakataon ko na to para mag-apply ako, ma. Good luck sa iyo, anak. Kung para talaga sa iyo yan, mangyayari yun. Ay, naku po. Basta maghintay ka lang, cutie. Darating yon sa tamang panahon. After evaluating your credentials, your exams, interviews, and training, we're pleased to inform you that you passed all our hiring process. Meaning, we're now hiring you to become one of our jocks. Congratulations, Miss Cutie. Really, sir? Oh my gosh! Thank you. As in, super duper thank you talaga, sir. Now, the plan is, the station will be introducing you as Kuracha Maharocha. Anyway, I'll give this application to my assistant, and then you can proceed now at the completion of the requirements like NBI clearance, Okay. PIN number, SS number, etc. Kailangang mapasa mo na lahat yan sa lalong madaling panahon Yes, sir. para makapagsimula ka na. Okay, sir. Good luck sa'yo, Miss Cutie. Huwag kayong mag-alala, sir. Ayusin ko na po agad ang mga requirements. Buong bayan, excited marinig na ang boses mo on air. Oh, Galingan mo. yes, sir. Thank you, sir. Sige po, aalis na ako. Okay. Oh, okay. Babalita ako to kay mama. Hello? Mama! Oh, bakit ako balita? Tanggap na ako! Nagulat naman ako sa'yo, anak. Bigla ako atakihin sa puso. Ano nga uli yung sabi mo? Tanggap na ako! DJ na po ako! Talaga? Naku, anak, binabati kita. Masaya ako para sa'yo. Thank you po! Ay, natupad din ang matagal ko ng pangarap! Walang maglilipat at magbabalik maya-maya ang DJ na inyong kinababaliwan at inaabangan. Ako ang inyong super duper cute na DJ, Kuracha Maharocha! Oh, ano pa? Narinig niyo po ba? Oo naman, anak. Ako, ang galing mo. Proud na proud ako sa'yo. Thank you pa. Kaya lumalakas ang loob ko ngayon dahil sa inyo eh. Eh, nga pala. Hindi ba ako nakaka-istorbo sa'yo, anak? Nag-video call tayo habang on duty ka sa Oo, trabaho. okay na po yun. Pumapayag naman po yung producer namin. Eh, salamat. Ay, babalik tayo. Kumusta naman yung pagiging DJ mo? Masaya ka ba? Oo, oo, masaya ako. Kasi naabot ko na rin ang pangarap ko. Ako, salamat. Masaya ako para sa'yo, anak. Pa? Ay, nga pala, may ipagtatakas ako sa'yo, anak. Uwi na ako ng Pilipinas. Talaga? Oo. Pero bakit kayo uwi agad? Hindi pa tapos yung kontrata nyo, di ba? Ako anak, na-diagnose na muna. Mayroon akong prostate cancer. Ha? Nalaman agad ito ng employer. Yung nag-decision siyang pauwi na lang ako. Oo, anak. Huwag kang umiyak. Isipin mo na lamang na magkakasama na tayong dalawa. Pag mama mo. Saka huwag kang mag-alala. Alam kong gagaling ako sa sakit ko. Hindi ako pumabayaan ng Diyos, anak. Okay, sige po pa. Hihintayin ko kayo ha. Palagi ko kayo ipagdadasal na sana'y kumalik kayo sa inyong sakit. Lita, O ano?
Kamusta na ang pakiramdam mo? Ito, nahihirapan ba rin akong kumilos hanggang ngayon eh. Teka, umuwi na ba si Cutie? Tita! Sabi na po si Cutie! Ma! Ay, Pa! anak! Buti naman, umuwi ka na. May dala akong pagkain para sa inyo. Bumili na rin po ako ng mga gamot niyo. Ay, naku, salamat anak. Kumusta nalagay niyo pa? Hindi pa rin okay ang papa mo. Marami pa rin siyang iniindang sakit sa katawan. Hirap na siya, anak. Tita, huwag mong pag-alalahin masyado ang anak mo. Cutie, anak, pasensya ka na, ha? Wala pupunta lamang sa gamot ng papa mo yung sinasahod mo sa pagiging DJ. Alam ko, pagod na pagod ka ng dumilihensya ng pera. Wala kaso po sa akin yun. Basta importante gumaling si Papa. Pero, napansin ko, Ma, hindi kasi sapat yung sinasahod ko sa pagiging DJ eh. Kaya kailangan ko maghanap ng ibang trabaho na mas malaki yung sahod. Uwe, anong plano mo, anak? Mag-resign ka ba sa trabaho mo? Opo. Naku, Ang totoo niyan, nagpaplano po ako mga ibang bansa. Meron ako nakitang trabaho na swak sa akin. Susubukin ko po mag-apply. Malay natin, matanggap ako. sigurado ka ba, anak? Opo. Naku, sayang. Pangarap mo pa namang maging DJ talaga, tapos ngayong nakamit mo na ang pagiging DJ. Magre-resign ka naman. Okay lang po yun sa akin. Naku, Natupad ko na rin naman ang pangarap ko kahit nasa maikling panahon lang. Basta ang mahalaga sa akin, kayo ni Mama. Pa, gagawin ko po ito para makabawi ako sa mga sakripisyong binigay niyo sa akin noon. Para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko po matutupad ang pangarap ko kung hindi dahil sa suporta at pagmamahal niyo sa akin. salamat, anak. Napakaswerte namin ng mama mo. At ibinigay ka sa amin ng Diyos. Nag-resign ako sa pagiging radio DJ at nag-abroad ako para magtrabaho. Sa ngayon, dito na ako nakabase sa Singapore. Nag-work sa isang TV station. At sa pagsisikap ko, nabibili ko na yung mga mamahaling gamot ni Papa, kaya unti-unting bumuti ang kanyang lagay. Tinulungan ko rin si Mama na magtayo ng sarili niyang negosyo. At eto nga, maganda na pala ang takbo nito. Nagpapasalamat na rin ako sa Diyos dahil sa umaapaw na biyayang binibigay niya sa aming pamilya. Hindi man ako isang radio DJ ngayon, pero masayang-masaya na ako sa takbo ng aking buhay. Masasabi kong nalampasan ko pa ang aking pangarap. At yun ay ang makatulong ako ng malaki sa aking pamilya. Ako si Cutie. Ito ang aking buhay. Lahat tayo ay nabubuhay para sa ating mga pangarap. At karamihan sa atin ay nagsusubikap at nagpupursige para makamit ito para sa ating sarili at sa ating pamilya. At kung nahihirapan kang abutin ito, huwag ka pa rin sumuko. Laban lang. Tandaan na sa una lang mahirap. Pero kapag nakamit mo na ang tagumpay, napakasarap nito sa pakiramdam. Mga nagsiganap, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jonel Benamin, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Cutie. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krista Senga, sa direksyon Salvador M. Brianes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Eva.
Isa akong babae na handang magpakamartir para sa aking pinakamamahal na asawa. Kahit pa madalas niyang saktan ang aking kalooban sa pamamagitan ng lantarang pangangaliwa. Pakinggan ninyo ang aking salaysay ng buhay at naway kapulutan ito ng aral. Jed, anak, baka gusto mo pa ng spaghetti o ubusin mo na ito. Sige po, ma. Si Papa po pala. Kailan pa po ba siya uuwi sa atin? Ay, ewan ko, anak. Di ko alam kung kailan uuwi yun. Sayang nga eh. Ilang araw na lang. Magbabagong taon na. Nag-away po ba kayo bago siya umalis ng bahay? Oo. Na-discover ko meron siyang kabit. Pinapili ko siya kung sino sa amin ang gusto niya. Ay, syempre. Mas pinili niya yung kanyang kabit. Kaya ayun, umalis na siya. Ganun po ba? Ma, bakit ganun po si Papa? Ang totoo, matagal ng kabit niya yung crystal na yon. Nung una kaya ko pa na hindi kumibo. Pero itong nagdaang buwan, ang sakit-sakit na. Gusto niyo na po ba siyang hiwalayan? Minsan pumapasok na yan sa isipan ko. Pero anak, kasi kapag naiisip kita, ayokong lumaki ka na sira ang pamilya natin. Matagal na pong sira ang pamilya natin. Simula nung magtaksil siya sa inyo. Ayoko naman po magdusa kayo ng dahil lang sa akin. Kung palagi lang niya kayong sinasaktan, hiwalayin niyo na lang po si Papa. Jed, Kayo lang naman po ang mahalaga sa akin. Tatanggapin ko po kung maghihiwalay kayo. Ang gusto ko lang naman po, makita ko kayong masaya ulit at hindi nyo mararanasan ulit yun kung nasa poder pa tayo ni Papa. Nandito na po tayo sa LRT station, ma. Ayun po si Papa, oh. Nagtatrabaho po sa ticket booth. sabi ng papa mo, ganitong oras siya magbe-break. O, hintayin na natin siyang lumabas ng ticket booth. Ma, ano po bang plano ninyo? Magmamakaawa na umuwi na siya ng bahay? Para ano? Para makasama natin bukas sa bisperas ng bagong taon? Oo, anak. Susubukin ko siyang pakiusapan na umuwi. Kahit man lang sa pagsalubong sa bagong taon. Oh, ayan ang papa mo. Lumabas na ng ticket booth. Tara po, lapitan natin. Miggy! Miggy! Papa! Ano ginagawa niyo rito, Eva? Dinalam mo pa ang anak natin. Pa, uuwi po ba kayo sa bahay ngayong New Year's Eve? Miggy, kahit man lang sana ngayong bagong taon, mabuo lang ang pamilya natin. Pakiusap, umuwi ka ng bahay. Hindi ako magbabagong taon sa bahay natin. Kanina po kayo magsa-celebrate? Sa kabit nyo? Jed, huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Totoo naman pa. Kaya ayaw nyo pong umuwi sa amin kasi mas gusto nyo umuwi sa bahay ng kabit Jed, nyo. please, tama na. Huwag tayo mag-iskandalo dito. Pwede ba? Umuwi na kayong dalawa. At kahit kailan, huwag nyo na akong pupuntahan dito sa trabaho ko. Dahil kahit anong pilit nyo, hindi na ako uuwi sa bahay. Ayoko na kayong makasama. Sumusobra na yang si Papa, Ma. Siya na ang may kasalanan sa atin. Siya pa ang galit. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa inyo. Anak, huwag ganyan. Ama mo pa rin siya. Kung nagkasala man siya sa atin, ipagdasal na lamang natin siya. Oh, diba? Ayun yung LRT ticket ng dalawa hanggang Bloomington Station. Umuwi na kayo. Kayong dalawa na lang ang mag-celebrate ng bagong taon. Huwag nyo na akong idamay pa. Ma, nakasino na po sa atin ang ibang pasahero. Huwag na po kayong umiyak. Hindi na dapat iniiyakan si Papa. Malapit na ba tayo sa Bloomington Station? Opo, malapit na. Ito po yung panyo ko. Punasan niyo po ang mga luha niyo. Salamat, anak. Oh, ayun, napunasan ko na. Tara na, Ma. Nandito na po tayo sa Bloomington Station.
huminto na po ang tren. Jen! Jen, anak, gumising ka! Jen! Jen, hindi ka pwede mamatay! Anak, hindi ka pwede mamatay! Nasaan ako? Patay na ba ako? Eva, nasa ospital ka. Ate Elena, ang mga binti ko, nalasog ang mga binti mo. Dahil sa nangyari pagsabog. Kailangan daw putulin, sabi ng mga doktor. Halos ilang oras ka nag-agaw buhay kanina. Habang ino-operahan. Si Jed, kumusta ng anak ko? Eva, patay na si Jed. Naburuan ang sarap na ng bungo at likod niya. Hindi nagtira siya dito na rival. Ang anak ko. Kasalanan ko lahat. Hindi sila masasawi kung hindi ko sila iniwan. Magse-celebrate ako ng bagong taon. Napatay ang anak ko. Habang ang asawa ko naging baldado pagkatapos ng trahedyang yun. Honey? Honey, prepare na kami ni Tita Lloyd ni Medianoche para mamaya. Kailangan masaya tayo sa pagsalubong ng New Year 2001. Nakukuha mo pa magsaya? Ha? Alam mo namang namatayan ako ng anak doon sa sumabog na LRT. Sabihin mo sa akin, paano ako magiging masaya ngayong bagong taon? Honey, alam ko masakit para sa'yo. Ang sa akin lang naman, kalimutan mo muna yung pagluluksa mo. Kahit saglit lang. For New Year's sake. Hindi, nalulungkot din ako sa nangyari sa anak mo. O sige, babalik na ulit ako sa kusina para tulungan si Tita Lloyda. Diyos ko, anitong nagawa kong kasalanan sa pamilya ko. Buti naman, Miggy. Bumalik ka na sa bahay para samahan si Eva. Payag naman ba yung alam mo na. Hiniwalayan ko na si Cristel ng isang linggo. Na-realize ko kasi na isang kamalian ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Pasensya ka na, Miggy. Kung sa iyo ko na pinagkakatiwala ang pag-aalaga sa asawa mo. Lilipad na kasi ako patungong Hong Kong para magtrabaho. Wala naman kaming kamag-anak. Kaya ikaw na asawa niya ang natitirang pag-asa ni Eva. Sige. Sige, Ate Elena. Ako nang bahala sa pag-aalaga sa asawa ko. Ayan. Ayan. Ibababa na kita sa kama mo, ha, Eva? Yan. Ang bigat mo pa rin. Kahit wala na yung parehong binti mo. Salamat, Miggy. Dito ka na ba titira uli sa bahay? Oo. At ako na mag-aalaga sa'yo. Pero may trabaho ka. Hindi ba makaka-istorbo lang ako sa'yo? Nag-resign na ako sa trabaho ko. May hilo naman akong naipon na kahit konti na pwede nating ipuhunan sa itatayo nating sari-sari store
Di ba may sari-sari store tayo noon sa baba na abandonado na ngayon? Aayusin ko uli yun. Para kahit na nandito ako sa bahay at nag-aalaga sa iyo, kumikita rin tayo. Miggy, sigurado ka ba talaga na handa mo akong alagaan? Oo, dahil may obligasyon pa rin ako sa iyo bilang asawa mo. Baka naman sa pagtupad mo sa obligasyon mo sa akin, hindi ka naman maging masaya sa piling ko. Huwag mo lang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ako para alagaan at protektahan ka. Pangako, hindi kita iiwan. Oh, kumusta ka dyan, Eva? Ayos lang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang sipag mo. Ikaw na yung tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay. Ikaw pa rin yung nag-aasikaso ng tindahan. Tapos inaalagaan mo pa ako. Baka naman magsawa ka na niyan. Hindi ako magsasawang paglingkuran ka. Mickey, Bumabawi ako sa iyo dahil ang dami kong kasalanan na nagawa sa pamilya natin. Hindi kayo mapapasama ni Jed sa trahedyang yun sa LRT kung hindi ko kayo iniwan. Iba, hindi ako dapat nangaliwa. Hindi ako dapat naging pabayang ama at asawa. Ang dami kong pinagsisisihan sa mga maling desisyon na nagawa ko. Mickey, Tatawarin mo ko kung naging makasarili ako, kung naging masama akong asawa. At pangako, hindi na yung mauulit. matagal na kitang napatawad. Salamat, Eva. Salamat at binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga nagawa kong mali. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Jed. Ako hindi ako nagsisisi na ikaw ang aking minahal. Nandito na tayo sa puntod ng anak nyo, Eva, Vicky. Ay, pwede mo na akong ibaba sa pagkakakarga. Ayusin ko lang itong dala nating portable chair. O yan, ayos na. Pwede mo na ngayon pong asawa mo, Tol. Sige. Ito. Ayan na, Eva. Pasensya ka na, Mickey. Kung kinailangan mo pa akong buhatin, papunta dito sa sementeryo. Wala yun. Karangalan kong buhatin at paglingkuran ang asawa ko. Naks naman, Tol. Kahit pa sumasakit na ang mga puto-puto. Oy, Marlon. Walang kaso kahit malakit pa lahat ng buto ko. Ang mahalaga, nagagawa ko ang tungkulin ko kay Eva bilang kabiyak niya. Ang swerte ko naman sa iyo, Mickey. Mas maswerte ako sa iyo dahil inilabas mo ang lahat ng kabutihan sa puso ko. Ako naman, grabe. Naiingit naman ako sa inyong dalawa. Masyado kayong sweet. Kasi naman, Marlon, sa ating magkakapatid, ikaw lang ang hindi nag-asawa. Ayan tuloy. Oh, nga. Walang nakagusto eh. Loka talaga, Vicky. Marlon, salamat at sinamahan mo kami dito sa sementeryo. Ay. Oh, halika na't i-celebrate na natin ang 36th birthday ni Jed. Happy birthday, anak. Kung nabubuhay ka lang, siguradong marami na akong apo sa'yo.
Namimiss kita, anak. Sana'y napatawad mo na ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Miggy, alam kong matagal ka nang pinatawad ni Jed. Alam mo ba, nung first death anniversary ni Jed, dumalaw ako dito sa puntod niya. Nangako ako sa kanya na mamahalin at aalagaan kita. At kailanman hindi kita pababayaan. Akalain mong 20 years na pala ang lumipas. Sigurado akong masaya ang anak natin. Saan man siya naroroon, dahil tinupad mo ang mga pangako mo sa kanya. Dalawampung taon na ang lumipas simula nung LRT bombing noong 2001. Eto ako ngayon. Masaya na sa buhay. Kapiling ang aking pinakamamahal na asawa. Tanggap ko na ang nangyari sa akin noon at ginagawa ko na lamang inspirasyon ang nakaraan para mag-move forward sa kinabukasan. Wala na akong mahihiling pa dahil ibinigay na sa akin ng Diyos ang lahat. At ibinigay niya yon sa pamamagitan ng aking asawang si Mickey. Ako si Ava. At ito ang aking buhay. Magandang araw mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Tomas. Mula pa nang magbinata ako, pagmamaneho na ng sasakyan ng aking naging trabaho. Mula sa pedicab, tricycle, jeep at taxi, ay naipasada ko na. Ngunit sa taxi ako nagtagal. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Ang sarap talaga ng tinolang manok. Ang sabihin mo, masarap dahil kumpleto sa Ricardo. Kaya naman Hindi pala. tipid. At saka, masarap yata ako magluto. Halika, bakit hindi kumakain ang dalawang anak natin, Alma? May pinagmamakto lang dalawang yan, Tomas. Darwin, bakit ba? Cindy, ano ba problema? Finals na po namin sa Makalawatay. Oh, Kailangan ko na pong bayaran ng kulang ko sa tuition fee ko. oo nga pala, no. Malaki-laki rin palang kulang mo sa school. Ako naman po, may kailangan biling project. Project na naman? Opo. Ano ba naman yan? Bawat subject na lang may project na ang mamahal naman. Ganun po talaga Tay. Sa private school kami nag-aaral Dapat talaga, Elma. Hindi mo na lang sila ipinasok sa private tingnan mo tuloy. Nahihirapan tayo. Tomas, mas maganda ang turo sa private at mas maayos dun. At saka po, Tay, lahat ng kapitbahay natin sa private school nag-aaral ang mga anak nila. Kawawa naman kami kung kami lang ang hindi tutulad sa kanila. Gawan mo na lang ng paraan ang kailangan nila. Total, papasada ka naman ngayon. Oh, Mestre, hindi ka ba papasada? Tapos na akong pumasada. Ha? Kumita na nga ako Kaya uwi na ako. Mukhang malaking kinita mo Ang saya mo Siyempre. Ako mo naman ay babayag na kumita na maliit. No way, pre. Buti ka pa. Laging swerte sa pamasada. Bakit? Wala ka ba bang kita? Meron naman pero kulang pa sa halagang kailangan ko. Ikaw naman kasi, sobra kang mabait sa pasahero. Ha? Alam mo, minsan-minsan, iwan mo naman yung kabaitan sa bahay nyo para kumita ka na mas malaki. Teka, ano ibig mong sabihin? Ikaw naman, hindi ka naman bagong driver. Ibig kong sabihin, pre, magkaroon ka ng konting gulang
Sa metro, ha? Tapos, makontrata ka rin. At ang pinakamaganda sa lahat, ha? Yung ginagawa ko. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Bili sa'yo ni Bestre ang kwintas na yan, Lota? Ay, oo, Elma. Regalo niya ng birthday ko. Buti ka pa. Naririgaluhan ng ganyang kamahal ng asawa mo. O bakit? Hindi ka ba nabibigyan ng ganito ni Tomas? Ay, nako, hindi. Lagi kaming kapos. Dahil sa gastos ng mga anak namin. Teka. Alam ko na. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, bumarkada sa asawa ko. Para naman maambulan siya ng swerte namin. Elma. Dear. Oh, Huwag mo nga akong yakapin. ito naman. Naligo naman ako, Kaya mapango ko. Wala akong pakialam, naiinitan ako. Oh, may electric pa naman tayo. Mainit pa rin yan. Laksan natin. Ay nako, ayoko. Mainit pa rin. Teka, alam ko na. Huwag na lang tayo magdamit. Ano? Para hindi tayo mainitan. Tumigil ka nga. Bastos na to eh. Alam mo naman, namimiss na kita Bumili ka muna ng aircon. Ano? Para ganahan ako makipaglambingan sa'yo. Pero napakamahal nun. Pati kuryente natin tataas dahil doon. Dito diskarte ka. Para kumita ka ng mas malaki. May paraan naman para mangyari yun. Ayaw mo lang. Elma, kung ang tinutukoy mo ay ang ginagawa ni Pestre, panlalamang sa kapwa yun. At ayokong gawin yun. Pues, kung hindi ka rin lang kikita ng malaki, hindi mo rin makikita ito. Ano naman? Hindi mo makikita yan. Huwag naman ganyan. Asawa kita Magsariling sikap ka muna kung gusto mo. Ha? Kuya Darwin, magkano ba binigay na baon sa'yo ni Inay? Maliit lang. Hindi katulad ng dati. Sirado kasi ang taxi na ipinapasada ni Itay. Suya naman mo. Kaya palang aga umuwi ni Itay. Paano ba kasya itong baon ko? Ang mahal-mahal ng food dun sa school. Ay, nako, Cindy. Problema ko rin yan. Buti pa nga yung mga anak rin namang Bestre at Aling Lota. Nabibili nilang gusto nila. Samantalang tayo, hirap na hirap. Sana kasi. Katulad na lang ni Mang Bestre si Itay. Magaling dumiskarte. Oh, Lota. Saan mo dadalhin yung ulam na dala mo? Kina Elma, Bestre. Ha? Oo, ilang araw na kasing sira yung taxi ipinapasada ni Tomas. Ay, nako. Kaya, eto, bibigyan ko sila ng ulam. Yun naman kasing si Tomas Ayaw makinig sa akin. O yan tuloy, naghihirap sila ng pamilya niya. Kausapin mo uli. Palagay ko, makikinig na sa'yo yun. Tinuruan ko na si Elma ng dapat gawin para mapapayag niya si Tomas. Ano? O ano naman ang itinuro mo? Tomas, ilang araw nang sira ang taxing pinapasada mo. Ano? Wala ka man lang gagawin para magkapera tayo? Aba, hirap na kami ng mga anak mo. Elma, humahanap naman ako ng ibang mailalabas. Ang kaso wala akong makita. Kaya hihinto na lang muna kaming kumain, ganon? Pati mga anak mo hindi na muna papasok sa eskwela? Hindi naman sa ganun. Konting tiis lang. Hayaan mo, maghanap ako ng mautangan. Anong tiis? Mula nang ikasal tayo, puro tiis ang ginagawa ko. Tomas naman, pag ginawain mo naman kaming pamilya mo. Nagsisikap ako, alam mo naman yan. Kulang! Kulang ang pagsisikap mo. Pati mo gayahin si Bestre. Para mapaginhawa mo kami kung ayaw mong iwang kadami ng mga anak mo. Hindi mo alam ang ginagawa ni Bestre. Masamang trabaho niya. Hindi masama yun. Tinutulungan niyang maglibang yung mga tao masalapi. Kaya nagkakapera siya. Ang masama yung nagnanakaw, nanguhold up. At yun namang tulad mo na walang ginagawa upang maayos ang pamilya. Sakit mo naman magsalita. Mas masakit ang mangyayari pag hindi ka kumilos. Iiwan ka namin ng mga anak mo. Kaya kumilos ka na. Ay, gabi na po Bakit wala pa si Itay? Wala naman po siyang labas dahil sira yung pinapasada niyang taxi. Palagay ko,
Pinablan siya sa pananakot ko sa kanya kanina. Kaya yun, sumama na siya kay Bestre. Mabuti nga. Ibig niyo pong sabihin, kunwari lang yung sinabi niyo kay Itay kanina na iiwan natin siya? Oo, syempre. Yun kasi ang turo ni Lota sa akin. Para makumbinsi ko ang tatay niyo na sumama sa trabaho ni Bestre. Ano po bang trabaho ni Mang Bestre? Bukod sa pamamasada ng taxi. Nagdi-deliver siya ng gamot sa isang kondominium. Kaya malaki ang kinikita niya. Nay! Oh, Nay! Darwin, ano ka ba? Nay! Nakagulat ka naman mabukas ng pinto. Nandito kami. Nay, si Mang Bestre po. Oh, Bakit kuya? Napano si Mang Bestre? Sabi ni Along Lota, hinuli daw ng mga pulis. ano? Oh, Diyos ko. Ang tatay niyo, baka kasama niya. Elma! Ang asawa ko, Elma! Bakit ba siya hinuli ng mga pulis? Dahil sa pagdi-deliver niya ng ecstasy at iba pang bawal na gamot sa isang kondominium. Lota, kasama ba niyang asawa ko? Mabuti nga hindi niya nakumbisi si Tomas mo. Kung nagkataon, pati siya, nakakulong na ngayon. Kasalanan ko lahat, Elma. Ako nagbuyo sa asawa ko na gumawa sa masama. Lota, Ako at ang mga luho ko. Tomas, Oh, Lota, Cindy, Darwin, bakit narito kayo? Sinamahan po namin si Inay na sunduin kayo, Itay. Nalaman po kasi namin na narito kayo kinamang mulong. nag-alala kami. Dahil 2 araw ka nang hindi umuuwi, kaya sinamahan ako ng mga anak natin. Pasensya na kayo kung napag-alala ko kayo. Ayokong umuwi na walang dalang pera. Kaya tinulungan ko si paring Mulong na ibenta ang kotse ng kapatid niya dun sa mayamang kakilala ko. At sinuwerte naman kumita kami. Tomas, Oh, ba't payakap-yakap ba? ako ang dapat tumingin ng pasensya sa'yo. Dahil sa pagkaingit ko sa iba. Dahil sa kagustuhan kong masunod ang luho ko. Muntik na kitang ibuyo sa paggawa ng masama. Patawarin mo ako. Kami rin po ni Cindy, Itay. Humihingi ng tawad sa inyo. At pangako po, hindi na kami magiging maluho. Magiging matipid na po kami. At payag na rin po kami mag-aral na lang sa public school ni Kuya. Basta, huwag lang po kayong mawawala sa amin. Natutuwa ako sa mga sinasabi niyo, pero nagtataka rin ako. Bakit pa kayo nagbago? Hinuli ng mga pulis si Bestre. Ha? Dahil sa masama niyang trabaho. At yun ang ayaw naming mangyari sa'yo. Mabuti na lang pala at hindi ako sumama sa kanya. Patawad talaga, Tomas. Patawad. Pangako, ibang Elma na ako mula ngayon. Tinupad nga ng aking pamilya ang kanilang mga pangako. Ngayon ay tapos na sa koleyo ang aking panganay na anak. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Tomas, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Baka nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina.
Magandang araw po. Nakakahiya mga sabihin. Sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Uy, nakadalawa na tayo Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Ano? Nakadalawa ka na, di ka papagod? Bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko ba? Huwag kang mainis. Gusto mo ng malaking bayad, di ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo, Di ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Lupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pagbababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taong ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay? Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Oh, di ba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Nakakahiya naman sa'yo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na po alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan niyong gantihan ko ang inyong kabutihan. Pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa'yo. Parang ako pang nagbabaon sa'yo sa putikan eh. Ay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabaho ito dahil sa kahirapan ng buhay at sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya, Lolo, wala po kayong kasalanan. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Paano man binubola mo lang ako, Ramil? Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa iyo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Parang punta ni Ramil sa beer house, At lagi ding may regalo sa'yo. Binubola ko. Huh? Nililigawan ako kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya.
Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinakahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? At pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy, tama na ang minsan panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan si Tina? Umalis! May bibilin daw sandali sa mall. Ha? Ng mga kailangan din sa bahay. Bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yun. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya. Bakit po wala pa? Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Clinic? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko po na buwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Huwag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo, pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siya parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun pala ang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na naghatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, diba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ko kayo at tatawagin ko. Sige po, tuloy. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit mo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Diba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan.
Kami na rin ang magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku, salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababoy ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jeneline de la Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ina na muntik maipahamak ang kanyang mga anak. Siya ay si Angela. Dalawa ang aking anak, sina Ethel at Darwin. At sa awa ng Diyos, kahit maagang pumanaw ang aking asawa, ay nagawa ko pa rin silang mapagtapos ng pag-aaral. Iyon ay dahil sa magandang aking trabaho. At ni minsan, hindi ko inakalang masisira ang maganda naming samahan ng aking mga anak. Ano po, Ma? May boyfriend na kayo? At balak nang magsama na? Oo, mga anak. Wala naman kayong aalalahanin. Mabait si Jojo. Pero, Ma, hindi pa nga namin siya nakikilala eh. Then bigla niyo siyang isasama sa amin. Oo nga naman, Ma. Sana pag-isipan niyo muna ito. Hayaan yung makilala muna namin siya. Mga anak, magiging maligaya ako sa kanya. At alam ko, makakasundo niyo rin siya. Pag magkakasama na tayo dito, kaya huwag na kayong tumutol. Pasensya na ho. Pero kapag pinatira niyo ritong lalaking yon, aalis ako dito. Ano? Darwin, isang ka titira. Pangungupahan na lang ako, Ate Ethel. Mahirap nga yung pinagdaraanan mo ngayon. Naiipit ka sa mga anak mo at doon sa nobyo mong si Jojo. Buti ka pa nga, Ate Dave, na naiintindihan mo ako. Ay, samantalang yung mga anak ko, hindi. Lalo na yung si Darwin. Bakit naman kasi hindi mo muna bigyan ng pagkakataon ng magkapatid na makilala si Jojo? Talagang mabibigla nga sila. Lalo na pag nakita nilang kasing edad lang ng panganay mo, yung nobyo mo. Ang gusto nga ni Jojo, magsama na kami. Ayaw na niyang magkahiwalay pa kaming dalawa. At ang ako naman siya na gagawin ng lahat para makasundo ang mga anak ko. At naniwala ka naman. Oo naman, ate.
Sa loob ng 6 na buwan naming magkarelasyon, hindi niya pinasama yung loob ko. Kaya naman, lalo ko siyang minahal. Kung ganon, talagang itutuloy mo ang pakikisama sa lalaking yun. Oo, Ate Digna. Paano si Darwin? Hayaan mong umalis siya sa inyo? Ay, hindi ko naman siya pinakaalis. Siya ang may gustong gawin yun. Bahala siya. Angela, Malaki na siya. May stable job na. Kaya niya nang itaguyod ang kanyang sarili. at kung mapahamak siya, baka magsisi ka pag nangyari yun. Mga anak, siya si Jojo, ang inyong magiging pangalawang ama. Jojo, sila naman ang aking mga anak, sina Ethel at Darwin. Pangalawang ama? Ma! Kasing edad ko lang ang lalaking yan eh. Oo nga. Hindi niyo sinabi sa amin to. Kasi baka tumutol kayo. Ethel, Darwin, kahit bata pa ako kaysa sa mama niyo, mahal ko siya. Handa akong patunayan yun. Ayan Sa kanya nyo na narinig. Sana naman, huwag na kayong tumutol. Wala na kayong magagawa na dito na ito. Ngayong ginawa niyo ng sinabi niyo, gagawin ko rin ang sinabi ko. Alis na ako. Darwin! Darwin, sandali lang! Bastos pala anak mo yun eh. Walang galang. Pwede ba? Huwag mong pagsalita ng ganyan na kapatid ko. Hindi mo siya masisisi. Biniglan niyo kami. Okay, saka na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Sige na, Ethel. Pumasok ka na sa kwarto mo. At wala palang trabaho ang Jojo na yun, Darwin. Tita Digna. Ano? Sa makatuwid, kaya siya nagsama kay Mama para may tagabuhay siya. Ang sabi ni Angela, yung lalaking yun ang mapilit na magsama na sila. Dahil mahal na mahal daw siya. Siyempre, magdadrama yun. Para maniwala si Mama. Para may palabigasan na siya. Naiinis ako kay Mama eh. Pero hindi siya nag-isip sa ginawa niya. Nagpabigla-bigla ang mama niyo. Sana wag naman niyang ikapahamak ang kanyang ginawa. Kaya nga po hindi ako umalis sa bahay namin eh. Para may magtatanggol kay Mama. Mag-iingat ka rin, ate. Baka ikaw naman ang mapahamak. Ako, okay na ako dito kina Tita Digna. Basta, lagi kang maging handa, Ethel. At wag mong kalilimutang tawagan kami, ha? Grabe, pre. Ang tagal mong hindi lumitaw dito sa bahay namin, ha? Siyempre. Para maging effective ang acting ko kay Tanda. Gusto naman. Walang nagawa ang mga anak ni Angela sa gusto niya. Yung lalaki, lumayas. Yung anak niyang babae na lang ang kasama namin. Ha? Eto paano yan? Di may kontra din pala sa plano mo. Wala rin siya magagawa, Briggs. Magaling yata akong magromansa sa mama nila. Ngayon nga, binigyan pa ako ng pera ni Angela eh. Talaga? Oo, kaya may pambatak tayo ngayon. Yung babaeng anak ni Angela. Maganda ba yun, Jo? Ginabi ka na naman, Jojo. Pasensya na lang. Lasing ka pa. Si Briggs kasi, pinainom ako. Yaman na, hindi na mauulit yun. Ilang beses mo nang sinasabi yan? Hindi mo naman tinutupad. Huli na ito. Huli na. Promise. Sana nga, huwag mo nang uulitin. Dahil nahihiya ako sa mga anak ko. Dahil dyan sa ginagawa mo. Nandun na ho tayo sa bahay namin, tita. Pasok na ho tayo. Wala ba dyan yung Jojo? Dahil sa mga kwento ng ate mo, parang ayoko na rin makita ang lalaking yun. Wala po. Sabi ni ate, malamang daw nasa barkada niya yon. At si mama naman gagabihin. Dahil may kliyente sa tindahan. Ano yun? Parang Si Ethel.
Parang nagagalit na tumiyak. Wala nang mamagay. Si Jojo, tita. Baka may masamang ginagawa sa ate ko. Ano? Ang hayop na yun. Tatawag ako ng pulis. Sige, papasok naman ako sa loob. Sino? Bitiwan mo ate ko. Hayop ka. Maligop. Walang iyak ka, Jojo! Walang iyak! Angela! Patawarin mo ako. Hindi ko mo sinadya. Pinagtatanggol pa naman kita sa mga anak ko. Yung pala, ahas ka! Ahas ka! Kaya lang ako tutuklawin mo! Patawarin mo na ako, Angela. Hindi na mauulit yun. Pangako. Oo, talagang hindi na mauulit yun. Dahil mabubulo ka na dyan sa pulungan! Ate, hiyang-hiya ako sa inyong lahat. Dahil sa nangyari. Matanda ko na pero ay kamali pa rin ako ng minahal. Masamang tao pala siya. Nagpadala ka kasi sa damdamin mo sa kanya. Sa tamis niya man bola. Inaamin ko. Kaya nga hindi ko na naisip ang mga anak ko. Muntik na tuloy mapahamak ang panganay ko. Hindi naman masamang umibig kang muli. Matuto ka nga lang pumili. At huwag kang magmadali. Oo nga, inaamin ko na ang pagkakamali ko. Ate, sana tulungan mo kung makahingi ng tawad sa aking mga anak. Mama? Bakit kayo narito? Alam ko. Alam kong galit kayo sa akin dahil sa nangyari. Hindi niyo kami pinakinggan. Dahil mga anak niyo lang kami. Muntik na tuloy mapahamak si ate sa kamay ng walang yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Nagkamali ako nang pinagkatiwalaan ang puso ko. Akala ko magiging maligaya ako sa kanya eh. Hindi pala. Dahil isa siyang masamang tao. Mama! Mga anak, sana magsimula tayong muli. At pinapangako ko sa inyo, lagi ko na kayong iisipin sa bawat desisyon na aking gagawin. Totoo nga palang kahit may edad na, hindi pa rin dapat magpabigla-bigla sa mga pagpapasya. Salamat na lamang at hindi napahamak ang aking mga anak. At napatawad din nila ako. Kaya ngayon, maligaya na kaming muli. Ako po si Angela at ito ang aking buhay. Hindi naman masama ang magmahal. Ngunit sana, lagi pa rin isaalang-alang ang mga mahal sa buhay, sapagkat sila ang tunay na gabay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jeneline de la Cruz, Julie Gaspi, at Rosana Villegas sa papel na Angela. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.